Hi guys! Isang magandang araw na namang muli. Ako nga pala si Ate Lins and welcome sa aking munting palaisdaan. For this video guys ay magbe-braid po tayo ng danyos. Yan, mga long fin danyos po yan sila guys. So nakikita nyo, ang gamit ko lang po dyan is hornwork. So hindi pa ako gumamit ng breeding cage. Mga hornwork lang po yung ginamit ko. So guys, meron tayo dyang 7 female at bali sa isang female po, 2 male yung pinapares ko. So doon sa isang lalagyan guys, doon sa huli, bali 2 male, 2 female po yun doon. So ayan, bali sinalang ko ngayon silang ngayong hapon ng 6. So 6 PM ko po yan sila sinalang. Then bukas ng mga 8, check po natin ang kanilang mga eggs kung nag-spawn na sila ng kanilang mga eggs. So after po nun, tatanggalin natin kasi baka may chance na kakainin nila yung kanilang mga eggs. The next day. So guys, good morning. It's 7 o'clock in the morning na po guys. So check na natin tong mga sinalang nating danyo. So check po natin kung nag-drop na sila ng mga eggs. Ito yung ating first tub. Ayan, hawiin lang po natin itong itong halaman. So ayan guys, may mga eggs na. So sana nakikita nyo po. Ayan, sobrang liliit. Ayan guys, ayan, nakikita nyo nasa nila. Ang daming eggs. Ito sa kabilang tab, ayan, medyo transparent yung lalagyan kaya hindi po masyadong makita. Ayan, ang daming eggs din po. Hindi makita masyado, pero ayan guys, sa may gilid, ang dami po dyan. Dito na naman sa kabila, check natin. Ayan. Ayan guys, ang dami. Ayan oh. Diba, sobrang dami ng eggs. Yan. Kita nyo? Yan, nag-umpukan. Yan, kita ang eggs. Tapos, dito naman sa ating isang tapa. Hawiin lang natin tong halaman. Taran! Ayan, ang dami ding eggs. Yan po, sana nakikita nyo guys. Yan. Palinawan na lang po ito ng mata. Palinawan to ng mata guys. Sobrang dami ng mga eggs. No, successful yung ating pagpapa-spawn dito sa mga pagbi-breed dito sa ating mga long fin danyo. So, ayan, ang daming eggs. Check po natin dito sa isa pa. Ayan. Parang wala akong nakikitang mga eggs. Oops. Sawiin natin. Wala guys. Walang eggs. Mga poops lang nila yung meron. So, dito sa tab na to guys, hindi siya nag-drop. Bali, stay lang po natin siya dito ng mga isa pang araw. Para malaman natin kung nag-drop. Kung magda-drop siya, no? Mag-spawn siya ng eggs. Ayan, dito sa isang tab natin. Dito guys, bali 2 yung female natin gamit dito. 2 female, 2 male din po. Ayan yung ating female, yung parang calcia yung ating female. Tapos yung male po natin is yellow. Pero mga long fin din po yan sila guys. Ayan, ang dami nilang eggs. So, kukunin natin yan sila guys kasi may mga eggs na baka kainin nila yung mga eggs nila. Ayan na po silang lahat. O, diba? Ang bilis. Ayan na sila guys. Nakuha ko na sila din. Pinangtakpan ko na rin tong ating mga eggs. Ayan. So, wait lang po tayo ng mga 3 to 4 days. Makikita na po natin yung ating mga fry. Several days later. So, ayan guys, hello. Ito na yung ating mga eggs. Ayan, nagpisa na sila guys. Sobrang dami talaga nila guys. Ayan,
Sana naman nakikita nyo. Ayan guys, nakikita nyo, sobrang ang liliit nila. Liliit po nila. Kaka-pre-swim pa lang po nila. So, ang gagawin natin dito guys, ay ililipat natin ngayon ito sa ating cement pond para hindi po sila mabansot kasi nga maliit yung ating pinagbreedan at hindi na rin magkaroon ng bad bacteria. So, ililipat po natin sila to ngayon. At, ayan na nga, nailapag ko na sila sa ating cement pond. Ayan sila guys. Bali, na-acclimate ko na rin po yan sila guys ng 30 minutes. Opo, 30 minutes ko po silang in-acclimate. At, ayan, ibubuhos ko po sila isa-isa dito sa ating, yung tub nila, dito sa ating cement pond. So, mababa lang po yan yung tubig ko. Mga 4 inches lang po yan. Ayan guys. Isa-isahin lang po natin. Kasi, ang liliit guys, ayan, hindi pa talaga sila visible ngayon. Kasi, sobrang liliit talaga guys. Ayan, dahan-dahan lang natin silang ililipat kasi baka magkandahilo din sila. So, ayan. Pass forward tayo dito guys. One week later. So, ayan guys, 1 week na nga ang nakalipas at ito, makikita na natin yung ating mga fry. Ayan guys, nakikita na natin sila. Sobrang lilit kasi talaga nung nilagay natin dito, no? And ngayon, ayan sila, nakikita na natin. Ayan. Diba guys, ang dami. So, every week po ay mag-update tayo sa kanila hanggang sa mag 3 weeks or 1 month po sila. 2 weeks later. Hello guys! Welcome back ulit. So, kung nakaabot ka man sa hanggang sa 2 weeks na old nitong ating mga danyos, maraming salamat guys. So, please don't forget to like, comment, and share na rin po. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe na rin po. Huwag niyo pong kalimutan ang i-hit ang small bell na po dyan sa may gilid. So, para lagi kayong updated sa mga susunod ko pang videos. So, yan na guys. Yan na yung ating mga danyos after 2 weeks later na guys. Yan, pang 2 weeks na po nila. Ayan, kitang-kita na sila guys. Sobrang dami po. Then, may mga maliliit pa nga po na ano ba ito? Nabubulol ako. Yung late guys na maglaki. Ayan. Pero ang dami na rin po talaga mga malalaki. Ayan, sobrang dami nila talaga guys. Ang daming green, ang dami ding yellow. 3 weeks later. Hello guys, maraming salamat po sa pagsubaybay nitong ating mga pag-breed ng danyos. So, ngayon po ay ipapakita ko sa inyo kung paano ko sila pinapakain. Ayan, meron pa akong sibot na maliit. Bali, pino po yan siya guys. So, ang ginagawa ko lang po dyan, ayan ang ating mga yan yung ating mga danyos. 3 weeks old na po sila guys. Medyo malabo yung ating camera. So, ayan, ang dami ng malalaki guys. O, diba? Ang lalaki na nila. So, ito nga po, meron ako ditong giniling na fish food. Ayan po. Ayan yung ating fish food. So, pino po yan siya, pero may mga malalaki pa kasi. Ang gagawin po natin, lagay po natin dito sa ating sibot. Ayan. Lalagay lang po natin ng ganyan. Tapos, yan, ganyan guys. Ganyan lang natin sila. So, yung lulusot po dyan, yun po yung kakainin ng ating mga fry na late na po yung lumaki. Yan, bali sa mga fry po yan siya ng mga late nang lumaki. Then, yung first food nila guys, ganyan din po. Yan po yung ginagawa ko sa kanila everyday yan. Ganyan lang po yung pagpapakain ko. Then, after po nyan, diba yan na yung mga natira. Yan, lagyan muna natin dito. So, ayan, makikita nyo guys, ang daming malalaki na sa ilalim. Then, ayan po, maglalagay lang tayo ng
mga 1/4 ng ating fish pod na nasa net. So, para hindi po ma-contaminate yung kanilang water. Para naman po yan sa mga malalaki. Ayan. Tapos yung sobra na yan guys, ibibigay din natin dito sa mga fry nating mga tubes na gapi at platy. Yan, dyan po yan sila nakalagay. Ayan. Mga tubes na gapi lang po yan dyan at platy. So, balik tayo dito sa ating mga danyo guys. Ayan, nakikita nyo ba? Sobrang dami na nila. Then, naglalagay din po ako nitong decaps. Ayan. Decapsulated na BBS po. Ayan, ibububod lang natin yan dyan guys sa taas nila. Para naman po yan sa mga malalaking danyos na rin natin, no? Ayan. Ayan. Kasi kakainin lang nila yan dyan guys, lalo na yung mga malalaki. So, ayan po yung kanilang pagkain. Ayan guys, so kung makikita nyo yan, tinutuka-tuka lang nila yung yung decapsulated na BBS ng mga malalaki na. Pero yung mga maliliit din naman guys, kumakain din sila pero hindi masyado. Kasi binigyan ko na nga po sila ng powder natin na sobrang liliit. Then sa pag water change naman guys, bali ang ginagawa ko na lang po dyan, dinadagdagan ko lang yung kanilang tubig. Kusang bumababa po yung level ng water. So, ang ginagawa ko na lang, dinadagdagan ko na lang siya pag once na bumaba na siya. Ayan. Bali, ngayong araw guys, ay dadagdagan ko na po, tataasan ko na talaga yung kanilang water kasi malalaki na sila, kaya na nila yun. Then, meron naman pong pump. Kaya, tataasan ko na yung kanilang tubig. So, I hope na nag-enjoy kayo guys and may natutunan kayo sa video ko na to. Alam naman po natin na hindi din naman ganun kahirap mag-breed ng danyos. Ang mahirap talaga guys is yung pagpapalaki ng mga fry. So, isang tips pa nga po pala guys, kailangan na sa pag-breed po ng danyos is 6 PM na po ng hapon natin sila isa lang ilagay natin sa ating mga breeding tank. Kasi pag medyo kunyari tanghali, ibig sabihin guys, mapapaaga yung kanilang pag-breed. So, mga madaling araw pa lang guys is nagda-drop na sila or kaya mga 12 o'clock na madaling araw, ganun, nagda-drop na sila ng kanilang eggs. So, hindi natin yun mababantayan. May tendency na kakainin nila yung mga eggs, so wala tayong makikita. Kaya ang best na paglagay sa kanilang mga breeding tank is 6 PM na po ng hapon. Kaya wag po ng tanghali guys ha. Yun lang. So yun nga, I hope na nag-enjoy kayo guys and may natutunan kayo sa video ko na to. So please don't forget to like, comment, and share po. Pa-subscribe na rin sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. Ayun, maraming salamat po sa pagsuporta dito sa ating munting palaisdaan. Hanggang sa muli, happy fish keeping!